Aming pagmahal at dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay lumalapit sa inyo na may pusong punong-puno po ng pasasalamat. Salamat po sa bagong buhay at pagkakataon na muli naming mailagay kayo sa una sa lahat po ng aming mga gawain at mga plano. Panginoon, salamat sa inyo pong paggabay sa buong magdamag at sa inyo pong walang sawang pagmamahal po sa amin. Nawa po sa aming pong pagtitipon ngayong umaga, ang lahat po ng aming gagawin, ang aming mga sasabihin at iisipin ay maging kalugod-lugod po sa inyong paningin. Basbasan niyo po ang bawat bahagi, kami bahagi, ang aming po mga tagapagsalita at ang lahat po ng bahagi ng programang ito. Bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipan upang tanggapin ang inyong mensahe at aral. Itinataas po namin sa inyo ang aming buong gawain at iniaalay po namin ang lahat ng ito para sa inyong kapurihan at kalwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. 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 Happy God first morning po sa lahat. Happy God first morning po mga kapatid. Happy God first morning. Happy God first morning. Sa umaga pong ito, sa araw po ng Lunes, August 18, ang Ministerial Spouses po ng Area 3 ang mangunguna po sa ating programa ngayong umaga. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating Bible reading na pangungunahan po ni Ma'am Ami Lego. Nandito na po si Ma'am Ami Lego. Nape yata. Ma'am Ami? Wala. Tulong-tulungan na lang po natin. Masahin. Medyo mahaba itong reading natin. Pwede nating paghati-hatian. Apo, paghatian na lang po natin. Siguro mga 5 tao babasa para hindi mangawit sa pagsasalita yung. I suggest mag-distribute ka na, sis Lilbeth. Sige po. Sino pong unang magbabasa? Siguro po si andito po si Ate Peli Gutcheco. Opo, ma'am. Okay, Ate Peli, kayo po ang unang magbabasa. Sandali, pumunta pa ako sa ano. Ang adi pong babasahin ngayon, mga kapatid, ay yung Numbers chapter 7. Buong chapter po ng Numbers 7. Dali, mama. Nandito ako sa bilang 7 po. Opo. Siguro po tig 15 verses kayo. 5. Opo. Tig 1 15. to 7, Pastor. Chapter 7 po. Opo. 1 to 7. Hindi po. Chapter 7. Chapter 7 po. Tapos 1 to 1 to 15. Tapos dugtungan mo na. Maganda. Hindi na po ako maka-open na ano kasi biglaan, Pastor, ma'am. Po, sandali na po, bago nyo basahin, magdi-distribute po para tuloy-tuloy yung basa. Ngayon po, susunod po si
Request ko po si Ma'am Arlene Pedra Bedre. Nandito po ba? Ma'am Arlene? Hello ma'am, nandito na po ako. Ayun na pala. Ito na po pala si Ma'am Ami. Sige, sige. Pasensya na lang po, ano. Ma'am Ami, kayo na po ang... Sige, Bible reading na po. Sige po. God first morning po sa ating lahat. Babasahin ko po ngayon ay ang Numbers, buong chapter po ng number 7 po. Ang mga handog sa pagtatalaga sa altar. Nang ganap na matapos na ang tabernakulo, pinahiran ito ni Moises ng langis at ipinahayag na para kay Yahweh. Din ang mga kagamitan doon, ang altar at ang lahat ng kagamitan ukol dito. Verse 2, ng araw na iyon, ang mga pinuno ng Israel na nakatulong sa pagkuha ng census ay naghandog kay Yahweh ng 6 na malaking kariton at ang 12 toro, isang kariton sa bawat 2 angkan at isang toro sa bawat angkan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, tanggapin mo ang handog nilang ito upang magamit sa paglilipat ng toldang tipanan. Ipagkatiwala mo ang mga ito sa mga Levita ayon sa kanilang nakatakdang gawain. Kinuha nga ni Moises ang mga kariton at ang toro at ibinigay sa mga Levita. Ang 2 kariton at 4 na toro ay binigay niya sa mga anak ni Gerson. Ang 4 na kariton at 8 toro ay ibinigay niya sa mga angkan ni Merari. Ang lahat ay nasa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron. Hindi na niya binigyan ng mga anak ni Kohat sapagkat sila ang nagpapasan ng mga sagradong bagay kapag inililipat ang mga ito. Ang mga pinuno ng Israel ay nagdala rin ng kani-kanilang handog para sa pagtatalaga ng altar. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa kanila na sa loob ng 12 araw ay tig-1 araw sila ng paghahandog para sa pagtatalaga ng altar. Ganito ang pagkasunod-sunod ng kanilang paghahandog. Sa unang araw, sa lipi ng Huda. Ang pinuno ng lipi na Zaon, anak ni Aminadab. Sa ikalawang araw, ang lipi ni Isakar. Ang pinuno ng lipi ay si Nathaniel, anak ni Zuar. Sa ikatlong araw, sa lipi ni Huda. Ang salipi ni Zebulon. Ang pinuno ng lipi ay si Eliab, anak ni Helon. Sa ikaapat na araw, sa lipi ni Ruben, ang pinuno ng lipi si Elizur, anak ni Sedur. Sa ikalimang araw, sa lipi ni Simeon, ang pinuno ng lipi si Selumuel, anak ni Surisaday. Sa ika-6 na araw, sa lipi ni Gad, ang pinuno ng lipi ay si Eliasaph, anak ni Duel. Sa ika-7 araw, sa lipi ni Ephraim, ang pinuno ng lipi si Elisama, anak ni Amid. Sa ika-8 araw, sa lipi ni Manases, ang pinuno ng lipi ay si Gamaliel, anak ni Pedazur. Sa ika-9 na araw, ang lipi ni Benjamin, ang pinuno ay si Abidan, anak ni Gideoni. Sa ika-10 araw, sa lipi ni Dan, ang pinuno ay si Azier, anak ni Amisaday. Sa ika-11 araw, sa pinuno ni Asher, ang pinuno ay si Pagiel, anak ni Okran. Sa ika-20 araw, sa lipi ni Neftali, ang pinuno ng lipi ay si Ahira, anak ni Enan. Ang mga handog ng kanilang inalay kay Yahweh ay magkakapareho. Isang malaking platong pilak na tumitimbang ng 1/2 kilo at isang mangkok na pilak na tumitimbang ng 800 gramo ayon sa opisyal na timbang. Ang malaking plato at ang mangkok ay parehong puno ng harinang hinaluan ng langis bilang handog ng pagkaing butil. Isang gintong platito na tumitimbang ng 110 na gramo at puno ng insenso. Isang batang toro, isang lalaking tupa, at isang batang tupa na 1 taong gulang bilang mga handog na susunugin. Isang kambing bilang handog para sa kapatawaran ng kasalanan. 2 toro, 5 tupa, 5 kambing at 5 batang tupa na tigi 1 taong gulang bilang handog pangkapayapaan.
Ito ang kabuang handog ng mga pinuno ng Israel nang italaga ang altar. 12 malaking platong pilak at 12 mangkok na pilak na ang kabuang timbang lahat-lahat ay 27.6 kilos. 12 platitong ginto na ang kabuang bilang ay 1,320 grams. Ang mga ito ay puno ng insenso. 12 toro, 12 tupang barako at 12 kordero na tigi isang taong gulang kasama na ang handog ng pagkaing butil. Ang lahat ng ito'y para sa pagkaing handog. 12 kambing bilang mga handog para sa kapatawaran ng kasalanan. 24 na toro, 60 tupang barako, 60 kambing, 60 kordero na tigi isang taong gulang. Ang lahat ng ito'y bilang mga handog pangkapayapaan. Nang pumasok si Moises sa todang tipanan upang makipag-usap kay Yahweh, narinig niya ang tinig nito mula sa pagitan ng 2 kirubin sa ilalim ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng tipan. Ayan, bilang summary po mga kapatid ko, ito po ang number 7 po. Ang bilang na 7 o number 7 sa aklat po ng Biblia ay naglalahad po ng mga pangyayari nung araw na inihandog ng mga pinuno ng 12 tribo ng Israel ang mga handog para po sa pagtatalaga ng altar. Kung ating makikita, ang 12 pinuno po ng bawat tribo ay una po ang distribution of offering sa mga anak ni Levi ay makikita po natin sa verse 4 to 9. Ikalawa po, ang 12 pinuno po na nag-alay ng mga kanilang mga offering ay makikita po sa verse 10 to 83. Ito po ay, kung makikita natin, sa 6 na kariton na may takip, isang kariton sa bawat 2 pinuno at 12 na baka, isang baka bawat isang pinuno po. Ang kanilang mga handog po ay consist ng mga silver utensils and meal offering, fine flour, and oil. Ikalawa po, golden spoon with incense. Pangatlo, burnt offering, isang guyang toro, isang tupang lalaki, at isang korderong lalaki na isang taong gulang. Ang pang-apat po ay sin offering, isang kambing na lalaki. Panglima po, peace offering. Nagtataglay din po ito ng meron po itong 2 baka, 5 tupang lalaki, 5 kambing na lalaki, 5 korderong lalaki na isang taong gulang po. Sa ating ano po ang spiritual significance nito o kahalagahan po ito sa ating spiritual na buhay mga kapatid? Una, pagkakaisa. Ang bawat leader ng bawat tribo ay nagkaisa na maghandog. Ang bawat leader ng kani-kanilang tribo ang nanguna po sa paghahandog. Ikalawa, equality. Bawat leader ay naghandog ng pare-parehong handog. Walang palamangan. Wala ding paunahan. Sa pangatlo po, worship through offering. Ang paghahandog na ginawa nila ay nagpapakita ng kanilang pagkilala sa Panginoon bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Ang aking apela mga kapatid ko, maraming karamihan sa atin ay hindi po mapapantayan ng halaga ng kanilang dinalang handog bilang bahagi ng kanilang pagsamba. Gayunpaman, tayo bilang mga makasalanan na iniligtas ng Diyos mula sa kapangyarihan ng kasalanan ay marapat ding ipakita ang ating pagpapasalamat sa Kanya na ating Diyos at tagapagligtas. Sa kahuli-hulihan, mga kapatid, kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong o ng ating iharap ang ating mga katawan na isang ahing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Ito po ay makikita natin po sa Roma 12 verse 1. Amen. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Ami, sa inyo pong ibinahagi. Ngayon po, welcome po tayong sino po ang gustong mag-reflect
sa binahagi po ni Ma'am Ami. Sa binasa po ni Ma'am Ami. Welcome po kayo kung sino man po ang gusto magbigay ng kanilang reflection. Ako naman po, ang aking pong reflection po sa ating narinig na Bible reading. Mapapansin po natin na ang bawat pinuno po mula sa iba't ibang tribo ay nagdala ng magkakaparehong handog. Walang mas sobra, walang mas kulang. Ito po ay nagpapakita na ang Diyos ay hindi po tumitingin sa pagkakaiba-iba ng tao, kundi sa pagkapantay-pantay at sa puso po ng nagbibigay. Kapag nagbibigay po tayo sa ating Panginoon o naghahandog, hindi po mahalaga kung malaki man to o maliit. Ang mahalaga po ito ay halaga sa mata ng tao. Ang mahalaga po ay ang katapatan at ang puso ng nagbibigay. Sino po ang gustong magbahagi ng kanilang reflection? Hanap po ba? Nagtaas po ng kamay si Pastor Nelvin. Sige po. Kahit first morning po sa inyo pong lahat. Nais ko lang pong ibahagi sa atin ngayong pong umaga na yung pong sanctuary service ay nakaturo lagi sa ating Panginoon, points to Jesus. Yung pong burnt offering ay nagre-represent sa ating pong Panginoon Jesus. Yan po ay inulit sa New Testament sa Hebrews chapter 13 verse 10 and John 1 verse 29. Nagpapaalala sa atin na yung atonement ay talagang perfect siya dahil si Jesus yung siyang naging alay para po sa bawat isa sa atin. Ngayon yung reflection ko po dito, dahil ito'y nakaturo sa ating pong Panginoon, ako bilang isang mananampalataya ay dapat kong i-dedicate ang aking pong sarili sa paglilingkod sa ating pong Panginoong Diyos. Dapat kong ibahagi kung ano yung talento na meron ako, na sa bawat araw, ang Panginoon ang tinitignan ko. Bagamat ako bilang isang mananampalataya, hindi ako perpekto, meron akong pagkukulang, pero yung pinaglilingkuran ko, sapat na siya para sa akin. Kaya sabi dito sa Romans 12 verse 1, nagkong tinatanong sa Panginoon, Lord, use me as a living sacrifice today. Kasi si Jesus Christ na yung naging unang sacrifice para sa akin. Kaya narapat lamang na bilang isang mananampalataya o bilang isang leader sa church ay patuloy na i-dedicate ang sarili sa gawain ng Panginoon, maging tapat sa lahat ng gagampanan sa buhay, at ang laging titignan ay ang ating pong Panginoon na siyang ating manunubos, ating tagapagligtas. God first morning po sa inyo po lahat. Amen. Maraming salamat po, Ma'am Lilibet. Apo. Sige po, Pastor Enrico. Happy God first morning po. Ang aking pong reflection dito sa ating Bible reading ngayon, chapter 7. Ini-imagine ko lang kung gaano karami yung mga daladalang mga tupa, kambing, baka ng mga Israelites na ibinigay ng Panginoon sa kanila. Pinreserve niya ang mga ito just to yung continuity ng sinimulan na noong magpatay sila ng baka o animal noong bago sila lumisan sa Egypt, na yung kanilang dugo ay ipinahid doon sa
mga hamba nila, ang bahay. Ito'y simbolo sa pagliligtas ng Panginoon at yung dugong yon sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Sila'y naglakbay. Sila'y naglakbay ng almost 40 years sa wilderness. Imagine natin kung gaano karaming mga animals yon. Kinuwenta ko kanina kung 40 years times. Tinimes ko sa 365 sa ating ay umaabot ng 14,000. Araw-araw yon na may pinapatay na animals. Sa atin, ang sabi ni Paul, once and for all, ay nang dumating yung tunay na kordero, ay binigay ng Panginoon, inalay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating araw-araw na kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kaya't hindi nagkaroon ng yung puwang ba ng panahon na ang Israel, ang tao, ay nire-remind ng Panginoon sa kanyang nagliligtas na biyaya hanggang sa ating kapanahunan ngayon na hindi na tayo naghahandog ng mga animals kundi ang mismong dugo ng ating Panginoon still and always available sa tao, sa bawat isa sa atin upang ang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon ang siyang maglilinis ng ating mga kasalanan at upang tayo mabuhay sa ilalim ng biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Amen. Amen po. May reflection po si Pastor sa chat. Okay, ito po ang reflection mula sa chat box natin. Ganito po, ako po babanggitin. Sa kapitulong ito, bagamat napakahabang basahin, ay ipinakita ang pagtatalaga ng tabernacle ng Panginoon. Ito ay matapos na. Ang sentrong pagsamba ng buong bayan ng Diyos, ang katuwaan sa pagkakilala sa kabutihan ng Diyos ay umakay na sa pagtugon ng masagana at malayang handog mula sa buong bayan ng Israel. Sa sistema ng pagsamba ng Diyos na binigay sa sinaunang Israel, mayroong balanse sa pagitan ng labis na pagiging payak at ng labis na pagpapakita. Ang mga kaloob para sa pagtatalaga ng tabernakulo ay idisenyo upang hindi lumampas sa kakayahan ng karaniwang tao na magbigay. Sa bilang 7 ay may dalawang uri ng kaloob na inilalarawan. Ang unang uri ng mga kaloob ay para sa mga Levitan na may tungkulin na magdala ng mga kagamitan ng tabernakulo. Ang mga tao ay nakamasid habang ang mga pinuno ay naghandog ng 6 na kariton at 12 baka para sa paglilingkod sa Panginoon. Ang ikalawang uri ng mga kaloob mula sa mga pinuno ay binigay sa loob ng 12 araw. Kapansin-pansin, bawat araw ay pareho ang dami, isang pinggan, isang mangkok, isang bandehado, isang toro, 2 baka at iba pa. Tiyak na malalim ang naging epekto nito sa mga tao habang kanilang pinagmamasdan. Kabilang na ang mga bata. Naging kaaya-aya ang pagbibigay at walang sino man ang natakot na mapahiya sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang kayahan.
Amen po, no? Maraming salamat po sa inyo pong ibinahaging reflection. Huwag mong gusto mag-reflect. Meron ba po kay Pastor Marin? Ay, Pastor Marin po. Tulungan ko po kayo magbasa, ma'am. Okay. Sabi ni Pastor Ernie Marin, po, ang mga aral nating mapupulot dito sa lesson sa chapter na ito ay maglingkod ng may pagkakapantay-pantay at walang pagmamataas. So, pantay-pantay ang paglilingkod natin bilang mga leader, bilang mga hindi leader. Tayo ay maglingkod ng pantay-pantay, hindi yung nagpapataasan. Pangalawa, sundin ang Diyos ng buong puso at may paggalang sa kanyang mga tagubilin. Dalawang magkasinabi dito, paggalang at at buong puso. Yan ang pagsunod dapat sa ating Panginoon. At ihandog sa Diyos ang pinakamahusay, hindi lamang kung ano ang natitira. Ito medyo tayo dito, sa full tayo lahat dito. Kadalasan kasi kung ano lang natitira natin, yun lang ating inahalay. Hindi lamang ito patungkol sa mga pinansyal, sa mga money offering, maging sa ating oras. Kaunti lamang yung natitira lang yung ating naihandog, yung ating lakas, kaunti lang din. So maghandog tayo ng buong pinakamahusay. At sumunod, ang tunay na pagsamba ay may kasamang sakripisyo. Ayan. Maganda ito, yung sumunod na ito, ang tunay na pagsamba may kasamang sakripisyo. Sakripisyo saan? Sa oras, sa lakas, sa pananalapi. Kaya yung ating offering, yan yung COP, yan ay matatawag na highest worship, highest kind of worship. Worship through giving, sakripisyo. Uunahin natin ang Panginoon. Hindi lamang sa offering, hindi lamang sa COP, sakripisyo din saan? Sa oras. Sa oras at sa iyong lakas. At yung mga talento natin sa sakripisyo na natin, huwag natin kung saan dinadala, i-sacrifice natin paminsan-minsan, At pinakahuli, sa gitna ng ating pagsunod, nakikipag-usap sa atin ang Diyos. Ito yung pinakamaganda sa huli. Pero yun habang tayo ay sumusunod sa Diyos, sa kanyang mga utos, sa kanyang mga plano, nakikipag-usap sa atin. Ibig sabihin, tayo ay patuloy na lumalago. Lumalago. Nagiging liwanag tayo ng ating nasasakupan, nagiging daluyan tayo ng pagpapalaan po, nagiging magandang halimbawa tayo sa iba. So yan ang reflection ni Pastor Ernie Marin, na napakaganda ng mga puntos at lesson na ating natutunan sa lesson na ito. Salamat po. Maraming salamat po. Time check. Tayo po ay nasa panahon na. 4:30 na po ngayon. Ngayon po ay tayo po ay dadako sa ating pong devotional na Lest We Forget. At tayo po ay pangungunahan po ni Ma'am Ami Lego. Muli po, tayo po ay dadako sa ating devotional, Lest We Forget. O sa Tagalog po ay baka ating malimutan. Ang akin kong parte ay sa August 18 ngayong araw. Ang title po ay Pagputok ng Usapin tungkol sa Kautusan sa Galacia. Ito po ay pangalawang araw ng pag-aaral natin dahil kahapon may 1 po at 2 ngayon sa pagputok ng usapin tungkol sa kautusan po sa Galacia. Ang talata po ay makikita sa Galacia 3:26 na ang sabi po dito, sapagkat kay Kristo Jesus kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Galacia 3:26. Ang katunayan na nagkaroon ng pangitain si Ellen White kung saan kinilala niya ang kautusan sa Galacia noong mga 1850 ay lalo pang nagpagulo sa kontrobersiya. Idiniin ni na Butler at Smith na tinukoy niya iyon sa kautusang seremonyal.
Sumagot siya na sinasabing naalala niya ang pangitain, ngunit walang naisulat na talata nito. Hindi niya maalala kung ano ang sinabi niya at dapat nang bitiwan ang buong isipan dahil hindi ito mahalaga. Para sa kanya, ito'y napakaliit na problema. Hindi kautusan ang pasanin niya, kundi ang ipangaral si Jesus, ang kanyang pag-ibig sa harapan ng aking mga kapatid. Dahil nakikita ko ang malinaw na patotoo na marami ang hindi nagtataglay ng Espiritu ni Kristo. Lalo pang pinag-apoy ng ganitong pananalita sina Butler at Smith na ngayon ay inaakusahan na si Ellen White ng pagbabago ng kanyang isip. At walang tunay na propeta sinasabi nila ang makakagawa ng ganito. Kaya't pati ang kanyang kaloob ng propesiya ay nilabanan ng liderato ng denominasyon ng isang panahong dati ng tensyonado. Ngunit hindi iyon ang unang pagkakataon noong mga 1818 na nagalit si Smith sa propetang Adventista. Noong 1882, ikinagalit niya ng isang patotoo na sinisisi siya sa paghawak ng kaso ni Goodlaw, Harper Bell at sa Battle Creek College. Noong panahong iyon, napagpasyahan niya na lahat ng isinulat niya ay hindi nagbumula sa Diyos. Kinasihan lamang ng Diyos ang kanyang payo kung sinabi niyang nakita ko, kaya't ang kanyang mga liham sa kanya, malibang sinabi niya na nakita ko, ay magandang payo lamang o masamang payo ayon sa pagturing ni Smith sa kaso ni Bell. Pagdating ng kalagitnaan ng mga 1880 sa gitna ng kontrobersiya sa Galacia, sinamahan ni Butler si Smith sa kanyang mababang pananaw sa masamang payo ni Ellen White. Siyempre, may sariling opinyon si Ellen White tungkol sa paksa. Kung ang mga naunang opinyon o particular na kaisipan ng iba ay nasasalungat dahil sa pagsaway ng mga testimonies, may pasanin sila na agad ay linawin ang kanilang posisyon upang makagawa ng pag-iiba sa pagitan ng mga testimonies na kinikilala kung ano ang pagpapasya ni Sister White bilang tao at kung ano ang salita ng Panginoon. Ang lahat na nagtataguyod sa kanilang iniingatang mga kaisipan ay galing sa Diyos at ang mga patotoo na nagtatama ng kanilang mga kamalian ay mula sa tao. Mga opinyon ni Sister White. Pinawawalang bisa nila ang payo ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tradisyon. Ingatan mo kami, O Diyos, mula sa aming sarili. Mga kapatid, ang akin pong maikling reflection sa ating pong binasang devotional. Una po, ang ating mga leaders ay nagkakamali din po. Nagkukulang din. Tao din naman sila na maaring magkamali o magkulang po. Hindi maalala ni Mrs. White ang kanyang mga sinabi po sa nakalipas nilang mga pag-uusap. Ito po ay makikita sa paragraph 1. Nakalimutan ni Butler at Smith na tao lang din si Mrs. White na maaaring magkulang o makalimot. Subalit kila Butler at Smith, napaka big issue ang pagkalimot ni Mrs. White. Inakala naman ni Butler at Smith na sinasadyang baguhin ni Mrs. White ang kanyang unang salita tungkol sa batas na binabanggit sa aklat ng Galacia. Ang totoo, hindi lang talaga po maalala ni Mrs. White ang kanyang nasabi. Kahit na si Mrs. White na kinikilala nating propeta ay may kakulangan din po, lalo na sa isyu na ito na lumaki o lumala dahil sa hindi maalala ni Mrs. White ang una niyang sinabi. Kung atin pong titignan, ang mga halimbawa sa Biblia ng mga lingkod ng Diyos ay nagpakita rin po ng mga kakulangan. Magbabanggit po ako ng ilan na nagpapakita ng kakulangan ng mga lingkod ng Diyos sa ating banal na kasulatan. Dahil sa takot. Pagkatapos na naganap na paligsahan sa bundok ng Carmel, tumakas si Elijah dahil sa takot niya kay Jezebel. Ito po ay matatagpuan sa unang hari sa 19 po. Chapter 19. Nagalit si Jonah dahil hindi tinuloy ng Panginoon ang pagsira sa Ninive. Jonah 3:10 hanggang
4:1-11. Hindi pagsunod. Hindi nakapasok si Moises sa lupaing ipinangako ng Panginoon para sa Israel dahil sa hindi po niya pagsunod. Ito po ay makikita sa Numbers 27:2-12. Ang ilan pa pong mga halimbawa, mga kapatid, ikinaila ni Peter ang kanyang relasyon sa Panginoong Hesus ng 3 beses. Hindi naniwala ang mga apostol sa balita na sinabi ng mga babae na pumunta sa libingan ni Hesus. Ikalawa po, mga kapatid, ang hindi pagkakaunawaan ay posibleng mangyari kahit sa ating mga leaders po. Ang pasanin ni Mrs. White sa panahon na iyon ay hindi ang tungkol sa kautusan sapagkat nakikita niya na ang di maipagkakailang mga ebidensya na walang sa karamihan ang Espiritu ni Kristo. Di ba sabi po niya doon ay ang ipangaral ang salita ng ating Panginoon. Parang yun yung sabi niya na mas kailangan niyang gawin. Ang ipangaral sapagkat nakikita niya karamihan ay wala ang Espiritu ni Kristo. Pero hindi ibig sabihin na hindi mahalaga po ang kautusan para po kay Mrs. White. Iba ang pagkaunawa ni Butler sa sinabi ni Mrs. White. Basahin din po ang August 5, paragraph 1 and 2, August 8 na devotional bilang reference po. Sa akin pong conclusion, mga kapatid ko, gawain ni Satanas ay guluhin o hanggat maaari ay ibagsak ang ating mga tagapamuno o leaders ng ating simbahan. Alalahanin natin na halos sa lahat ng mga labanan o digmaan sa Biblia, napanalo o napatalo kapag namatay na ang kanilang leader. Kaya't hindi nakakapagtaka na gayon din ang strategy ni Satanas. May mga kanya-kanyang strategy din po. Satanas, ang strategy niya ay pabagsakin ang ating mga leader sapagkat alam niyang kapag ang ating mga leader ang nawala, maraming mga kapatiran ang maaaring mawala din po. Sa panahon ngayon, ang ating mga leader po ang tinatarget po ni Satanas, mga kapatid ko. Kaya magkaroon din po tayo ng kamalayan sa ating mga sarili. Magkaroon tayo ng self-awareness na maaring baka tayo din po ay nagagamit na ng kaaway. Kaya napakahalaga na patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang aking apela, mga kapatid ko, ipanalangin natin ang ating mga leaders. Kung sila man sa anumang kaparaanan ay magkamali o gumawa ng maling desisyon, huwag nating kalimutang sila din ay kagaya nating tao na makasalanan. Na nagkasala o maaring sila ay magkulang at magkamali man. Kaya nga sa Diyos tayo lumapit na siyang pinanggagalingan ng lakas at buhay ng pagtatagumpay. Ito po ay makikita sa 2 Timoteo 2:1. Mga kapatid, huwag nawang humina ang ating pananampalataya sa Diyos o gawing mga excuse din ang pagkakamali nila para talikuran natin ang katotohanan ng ating pananampalataya. Maraming salamat po. Amen. Amen po. Thank you po, Ma'am Ami. Meron pa bang gustong magbahagi ng kanilang reflection? Si Pastor Nevin po ulit nagtaas ng kamay. Sige. Sige po. Okay po. Gusto ko lang ibahagi sa aklat ng Galatians kasi napakahalaga ito sa ating devotional. Yung pong Galatia po, yung issue po dito ay hindi po tungkol sa ang law ay mabuti o masama. Yung pinag-uusapan dito nila Apostol Pablo, whether the law keeping can justify. Yan. Ipinaliwanag po sa aklat ng Galatia na ang tagapagligtas natin ay walang iba kundi si Jesus Christ. Yung kautusan, sangayon sa Galatia, ay tagapagturo natin kay Jesus. At dito, idiniin ni Apostol Pablo sa aklat ng Galatia na we are saved only by the grace of God. Kaya ngayon, may mga lumilibot na LGT ang kaligtasan daw ay sa perfect obedience sa Panginoong Diyos. Hindi ho, bunga po yun ng kaligtasan natin kay Jesus. Sa Galatia, napakaliwanag kapag ating idiniin ito at pinag-aralan ng mabuti, ang tanging tagapagligtas natin ay si Jesus. At ang tagapagturo natin, yung gawain lamang ng kautusan, tagapagturo ito kay Jesus pabalik.
So yun po yung pinaliliwanag dito sa aklat ng Galatia. Kaya po sa reflection ko rin sa Let's We Forget, lagi nating ipag-pray ang ating pong mga leaders, ang ating pong mga pastors, ating pong mga elders sa church, kasi tao lamang po, pare-pareho at nagkakamali. Kailangan natin ng gabay ng ating Panginoong Diyos sa pagsulong sa gawain ng Panginoon at sa bawat desisyon para po sa ministry. God bless po, mga kapatid. Thank you Amen. po. Thank you po. Meron pa po bang gustong magbahagi? Maliwanag na po siguro, ma'am. Sige po. Okay po. Sige po. Tayo po. Meron pala dito sa chat si Sister Net Lazaro. Basahin ko po sa chapter 7. Ang bawat regalo ay mahalaga. Ay, sa sa Bible reading po yung kanina. Basahin ko na rin. Ang bawat regalo ay mahalaga. Ang paulit-ulit na pagbanggit sa mga handog ay detalyado. Ipinakita din ang kahalagahan ng pakikilahok ng lahat. Ito ay pinahalagahan ng Diyos ang kanilang sinseridad at ang kanilang kababaan ng loob. Ang sincerity nila ay nasa pagbibigay. Yung sa kanila pa pala yun. Paumanhin po. Okay. Kung wala na po, tayo na po ay dadako sa panalangin. Ma'am Ami. Prayer, ma'am. Prayer, ma'am. Sige po, tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Diyos na ang tahanan niyo po ay nasa kalangitan. Ikaw po ang Diyos naming mapagmahal. Ikaw po ang Diyos na nagsusustain ng aming pangangailangan. Kaya't marapat lamang po na amin kayong purihin, sambahin at dakilain. Tunay na Diyos kayo ng aming buhay. Sa oras na ito, Amang Banal, kami ay lumalapit po sa inyo upang ilapit din ang aming mga sarili, upang kami din po ay humingi ng tawad sapagkat kayo lamang ang siyang tanging tugon ng aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami. Ganun din po bilang pasasalamat sa buhay at kalakasan namin taglay, ganun din sa aming napag-aralan po ngayong umaga, sa aming Bible reading, sa amin pong devotional reading. Salamat sa mga ginto na inyong mga salita na aming napag-aralan. Patuloy na kinikilala namin ng aming Panginoong Hesus bilang Diyos ng aming buhay, na siya ang kailangan namin ng aming pananampalataya ay magtumibay na kasang-ayon, nakaugat po sa aming Panginoong Hesukristo. Tulungan kami na magkaroon po ng malalim na ugnayan po upang lahat po ng aming gagawin, lahat ng aming desisyon ay patuloy na ito po ay inyong kalooban, Amang Banal. Tulungan kami, tulungan din ang aming mga leaders sa kanilang mga gawain. Sa aming napag-aralan ay tao din po sila na nagkakamali, kahit patuloy namin silang dinadalangin sa inyo, Ama. Ganon din kami, Amang Banal. Tulungan kami upang ang iyong gawain ay maipagpatuloy, bigyan kami ng habang naghihintay sa aming Panginoong Hesus ay nagtatapat kaming naglilingkod, na masayang naglilingkod po sa inyo. Ganon din sa aming mga kapwa. Sa aming pong pagpapatuloy pa ang aming tanging hiling, ang banal na Espiritu, upang lahat po ng aming mapag-aralan ay patuloy pong maitanim sa aming puso't isipan, ganon din amin po itong maisakabuhayan. Hindi po namin magagawa ito kung wala po ang tulong ng banal na Espiritu. Kahit maraming salamat, Ama, sapagkat kayo ang siyang nagbibigay ng aming kalakasan, ng talino, lahat po ng aming mga pangangailangan. Sapagkat lahat ng ito ay aming inihiling, hindi po sa aming sariling karapatan, kundi alang-alang lamang po sa aming tagapagligtas na aming Panginoong Hesukristo. Amen. 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 After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world.
Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. God first morning po mga kapatid. Ma'am, ating pagtunghayan ang isang kwento uli ng pagtatapat kung paanong itinuturo sa iglesia ang mga prinsipyo sa pagiging katiwala sa iglesia po ng Dipakulaw sa pangunguna po ni Pastor Noel Bornales na siyang very active sa pagtuturo po at paghihikayat sa mga kapatid tungo sa katapatan, tungo sa missional church na siyang vision ng ating mission, ang every church a missional church. Pastor Noel? Yes, Pastor. Good first morning po sa ating lahat. Ang magbabahagi po sa ating testimony ngayon ay from Dipakulaw Church, ang aming pong head elder, Brother Elder Romel Abogadje. Elder Romel? Happy God first morning po sa ating lahat. Ako po ay si Brother Romel Abogadji. Ako po ay kasalukuyan na naglilingkod sa ating pong iglesia sa Dipakulaw bilang first elder at narito po ang buhay na patotoo ng amin pong iglesia. Ako po ay nagagalak na ito ay akin pong ibahagi sa ating pong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pong Panginoon sapagkat ang ating pong Panginoong Diyos ay tinuruan po ang Dipakulaw Church, tinuruan po tayo ng mas magandang pagtatapat po sa Kanya sa pamamagitan po ng pakikibahagi sa atin pong COP, Combined Offering Plan.
Tayo po ay natututo sa COP sa pamamagitan po ng pagpapadala ng ating pong misyon ng ating pong mga director. Nung kamakailan nga po, nung nakaraan ay dumating po si Pastor Ernie Marin upang tayo po ay maturuan sa ating pong gawain sa COP. Kasama na din po mga kapatid, every first Sabbath of the month ay tayo po ay meron pong sermon about stewardship. Kasama na po ang combined offering plan, kaya ito po ay talagang naituturo sa atin pong mga kapatid. At every Sabbath po ay nagkakaroon po tayo ng promotion patungkol sa COP at pinapaalalahanan ng mga kapatid sa kanila pong pagtatapat. Kasama na rin po diyan mga kapatid ang pakikinig ng mga patotoo ng atin pong mga kapatid sa kanila pong pagtatapat sa pong Panginoon sa pamamagitan ng pakikibahagi sa COP, na kung saan ito po ay nagbibigay po ng malaking impact at nagiging inspirasyon sa bawat isa po natin pong mga kapatid. Sa kabuuan po mga kapatid, ang amin pong iglesia, ang mga kapatid ay tumugon po ng maganda. Wala po naman po silang naging madugong pagtutol nung kanila pong narinig ang combined offering plan. Sa katunayan nga po, isa po ang dipakulaw sa mga missional church na nakapasa sa atin pong COP nung nakaraan. Ito po mga kapatid, mga kaibigan, ay nagbigay po ng isang napakalaking impact sa espiritualidad na buhay ng atin pong mga kapatid sa Dipakulaw, sapagkat buhay po nung magkaroon po ng COP ay ang bawat isa ay mas nagkaroon ng kalooban na kung saan ay ipasa Diyos yung kanila pong mga problema. Nung dati po ay iniisip kung paano susolusyonan ng mga bagay, pero nung dumating po yung COP mga kapatid ay talagang sa pamamagitan po ng pagtitiwala sa Diyos ay talagang susolusyonan ang lahat po ng mga problema ng mga kapatid. Sa bahagi pong ito ay nais ko pong iulat ang amin pong datos sa amin pong iglesia. Ang Dipakulaw po ay meron pong 37 or 37 active members. Kasama na po dyan ang Bayabas Mission Group. Ang Dipakulaw po ay isang small church, pero sa tulong po ng Panginoon, sa pagpapala ng Panginoon ay nakapanganak po ang Dipakulaw Church na ngayon ay tinatawag pong Bayabas Mission Group. Ito pong 37 active members ay mula po sa Dipakulaw, kasama po ng anak nito na Bayabas Mission Group. At ang attending members po natin ay 35 or 35. Ang number of givers po natin ay 35 din, so halos sa 100% po ay talagang givers. Tayo po ay dadako naman sa combined offering plan data. Ang akin pong babanggitin ay mga numero from 2021 to 2025. Ang baseline po natin ay 2021. Kung magkakaroon lang po tayo ng comparison sa atin pong tithes and offering. Noong 2021, ang tithes po natin ay 50,776 at ang nagiging offering lamang po ay 13,200. Napakaliit po kung nagkukumpara yung offering doon sa tithes. Noong 2022, ang kabuuan po nating tithes ay 82,264 at ang nagiging offering lamang po ay 15,193. So mababang percentage din po, napakaliit din kung ikukumpara. Noong 2023, meron po tayong tithes na 143,466 at ang nagiging offering lamang po ay 31,974. So maliit pa rin po mga kapatid. Noong 2024, meron po tayong 152,093 pesos. So papalaki po yung atin pong nagiging tithes, nagiging pagtatapat sa Panginoon. Pero yung offering po natin ay maliit pa rin, 48,754. Pero nung taong 2025, nung i-promote na po yung atin pong combined offering plan, from January to June, meron po tayong tithes na 119,522. At yung nagiging tithes po natin ay nakakatuwa, nakakagulat din po mga kapatid, sapagkat tayo po ay nagkaroon ng 71,559. Almost 60% na po ito mga kapatid. From January to June pa lamang po ito. Kaya nakita po mga kapatid na kung tayo po ay magtatapat sa Panginoon ay kakayanin po naman talaga natin. Kaya ang Dipakulaw po ay nakikiisa sa atin pong programa, ang Combined Offering Plan. At kung titignan po natin ay narito pa po ang ilang pong mga data. Ang number of
combined offering plan 10% or more ay wala pa po tayong kapatid na nagte 10% or more, pero we are looking forward na kung saan sa mga susunod na pagkakataon ay meron na po tayong mga kapatiran na nagbibigay ng 10% or more. Ipapanalangin po natin sa ating pong Panginoon. Ang nagbibigay po ng combined offering plan 10%, 10% tithes and plus 10% offering ay meron po tayong 8 or 8. Ang number of combined offering plan 10% below ay meron po tayong 14. At ang non-systematic po naman mga kapatid ay 13. So ito po ay medyo mataas pa, kaya challenge pa rin po ito sa atin na more on prayers po and promotion ng ating po combined offering plan upang ang lahat po ng kapatid ay matuto na tumugon sa panawagan ng ating pong Panginoon. At yung pinakahuling tanong po mga kapatid ay atin pong makikita, paano naapektuhan na combined offering plan ng spiritual program ng atin pong iglesia? Nung una po mga kapatid, sa amin pong mga offering ay para ma-sustain lang yung mga expenses ng atin pong church, kagaya po ng electric bill, ng water bill. Pero dumating po yung combined offering plan ay napakaganda. Kasi sa tuwing kami po ay magkakaroon ng outreach program, sa tuwing kami po ay lalabas ay hindi na po kami kailangan na dumukot pa ng bulsa upang mag-ambagan sa pangbili ng mga materials at mga kailangan po namin. So simula po nung nagkaroon po ng combined offering plan, ay sa tuwing kami po ay lalabas, magkakaroon ng outreach program, ay mas mabilis at mas maganda po yung nagiging programa dahil meron na pong budget. So hindi na po kailangan pang mag-request or solicit sa kung saan-saan, sapagkat ang ating pong Panginoon ay ipinakita ang combined offering plan. At nakikita ko po sa kabuuan mga kapatid na ang mga kapatid po natin sa Dipakulaw ay lalo pong umaasa ngayon sa ating pong Panginoon at mas nagiging aktibo sa paggawa. At patuloy na ipanalangin pa rin po natin ang bawat isa kung magkagayon magkaroon na po ng 100% na kung saan ay ang bawat isa po ay magbabalik ng 10% or more. Magandang umaga po. Happy God First Morning. Amen. Okay, maraming po salamat. Meron pa po mag-report, Pastor Noel? Meron pa? Mag-testimony? Wala na. Iyan lang po, Elda. Okay. Salamat po, Pastor, sa inyo pong pagtuturo sa inyo pong distrito. Diyan po sa Aurora, patungkol po sa pagtatapat po mga kapatid. Salamat po sa Iglesia po ng Dipakulaw. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyo pong katapatan. At patuloy pa po kayong dumami, lumago sa pananampalataya at pagtatapat, pagtitiwala sa Panginoon. Maraming pong salamat. God bless po sa inyo mga kapatid. Thank you po. Salamat po, Pastor. Nasa tahanan, subalit malayo sa lupang sinilangan. August 3, Offertory Reading Devotional. Ang lahat ng mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako, ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati, kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Hebreo Kapitulo 11 versikulo 13. Isinilang si Elwan Winfrey Snyder noong ika-26 ng Pebrero taong 1865 sa Estados Unidos. Sa edad na 18, tinawag siyang gumawa bilang culpautor, nagkamit ng maraming tagumpay na naghatid sa kanya sa posisyong direktor ng Literature Ministries sa Pennsylvania Conference. Ang kanyang kakayahan sa pamumuno ang tumawag ng pansin sa Foreign Mission Committee ng Seventh-day Adventist Church. Kaya noong Hunyo taong 1871, inanyayahan siyang bumuo ng grupo ng 3 culpautor upang opisyal na simulan ang literature ministry sa South America. 26 na taon na si Snyder noon nang pumili siya ng 2 kabataang wala pang asawa, sina A.B. Stauffer, edad na 32, at Claire Nowlen,
26 na taong gulang, upang tulungan siya sa gawain. Nagtungo sina Snyder at kanyang kasamahan sa South America at naging palatubigan o pagpapala sa Seventh-day Adventist Church sa ilang mga bansa sa South America. Nanungkulan din si Snyder bilang Mission Field Secretary at naglakbay sa buong South America. Noong 1901, pinagtuunan ni Snyder ang pangangaral ng pabalita sa Paraguay, nang malamang may 4 na nangingilin ng Sabbath doon. Sa kanyang paglalakbay sa Paraguay, gumugol siya ng 6 na buwan sa pagsisikap na mahikayat ang ilang nag-iingat ng Sabbath sa bansa at maghanap ng bagong maniniwala sa pamamagitan ng ebanghelyong pangangampanya. Sa isa niyang salaysay, nagsasalita siya tungkol sa kagalakan ng pagbabautismo ng 5 bagong kaanib. Sa loob ng 14 na taon, gumawa si Snyder sa South America hanggang sa humina ang kanyang kalusugan. Hindi na kailanman bumalik ang kanyang lakas at namatay sa edad na 54, na nag-iwan ng pamana ng katatagan at espiritu ng pangungunang handang harapin ang hirap. Panawagan. Karamihan sa mga naunang gawaing misyonero sa buong mundo ay binalikat ng mga dayuhang iniwan ang kanilang sariling lupain upang italaga ang kanilang buhay sa pangangaral ng ebanghelyo. Nararapat na ibigay ang ating mga handog bilang pangako, isang pakikipagtipan sa Diyos, matapat, regular na ipinagkakaloob, ang pangakong katumbas ng ating mga kinikita upang itaguyod ang mga programang itinatag ng Diyos upang marating ang bawat tao sa lupang ito nang sa gayon dumating na si Jesus. Pagkakataon na nating ngayon na maglaan para sa pagpapadala ng mga misyonero sa ibang bahagi ng mundo, bilang pasasalamat sa minsang ginawa sa ating kapakanan. Binigyan kayo ng Diyos ng mahalagang pribilehiyo at kapakinabangan sa pagdadala sa inyo ng liwanag ng kanyang katotohanan, at umunlad kayo sa mga pagpapalang ito, at pahintulutang makibahagi ang iba sa inyong kahabagan. Ellen G. White, Reflecting Christ, pahina 206. Ngayon naman po tayo ay dadako sa Councils on Stewardship na pangunahan po tayo ni Ma'am Arlene Piedrabel. Ma'am Arlene. Apo. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Ang ating pong Council of Stewardship ay matatagpuan sa chapter 57.3 na may pamagat na Keep Accounts of Income and Outgoes. Ang sabi po dito, sa pag-aaral ng mga figure, ang gawain ay dapat gawing praktikal. Hayaang turuan ang bawat kabataan at bawat bata, hindi lamang upang malutas ang mga haka-haka na problema, ngunit upang panatilihin ang isang tumpak na account na kanyang sariling kita at mga paglabas. Hayaan siyang matutunan ang tamang paggamit ng pera sa pamamagitan ng paggamit nito. Binibigay man ng kanilang mga magulang o ng kanilang sariling kita. Hayaan ang mga lalaki at babae na matutong pumili at bumili ng kanilang sariling damit, kanilang mga libro at iba pang mga pangangailangan, at sa pamamagitan ng pag-iingat ng account ng kanilang mga gastos ay matututo sila. Dahil hindi nila matututunan sa ibang paraan ang halaga at ang paggamit ng pera. Ang pagsasanay na ito ay tutulong sa kanila na makilala ang tunay na ekonomiya mula sa kakulitan sa isang banda at pagiging alibuga sa kabilang banda. Sa tamang direksyon, ito ay maghihikayat ng mga gawin ng kabaitan. Makakatulong ito sa mga kabataan na matutong magbigay. Hindi mula sa isang simbolyo lamang na sandali habang pinupukaw ang kanilang damdamin, kundi regular at sistematiko. Ang akin po reflection sa ating topic ngayon,
may mga dapat i-practice tayo sa ating mga anak o ating mga kabataan na nasasakupan. Una po, responsibilidad. Bilang mga katiwala ng mga mapagkukunan ng Diyos, ang mga individual ay may pananagutan sa pamamahala ng kanilang pananalapi ng matalino. Pangalawa po, maging routine na nila na regular at sistematiko ang paggamit ng pananalapi sa pagbabalik sa Panginoon sapagkat ito'y bahagi ng mabuting pangangasiwa. At pangatlo po, priority values. Ang stewardship ay nagsasangkop na pag-a-align ng mga pasya sa pananalapi sa mga personal na halaga at prioridad. At ang huli po ay ang ating mga anak o ating mga kabataan ay magkaroon ng magsidhing pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga po, habang bata pa nga ating mga anak, ay iluhod na natin sa ating Panginoon na tulungan tayo sa pagpapalaki sa ating mga anak na may pagmamahal sa atin at mas higit lalo sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Kawikaan 22 verse 6, sanayin mo ang mga bata sa daan na dapat niyang lakaran at kapag tumanda na siya ay hindi niya ito tatalikuran. Na tayo bilang mga katiwala ng Panginoon sa ating mga anak na pinagkaloob niya sa atin, nais din ng Diyos na maturuan at maging halimbawa tayo sa ating mga anak ng tamang paraan ng paggamit at halaga ng pananalapi. Na habang bata pa sila ay matutulan din nila ang tamang direksyon na pagbibigay at maging gawin nila na regular at sistematiko. Na maging higit na mapagpasalamat sila sa pagbibigay ng kanilang manghandog sa Panginoon. Yun lamang po at God first morning po sa ating lahat. Amen. Amen po. Ngayon po, sino pa pong gusto magbigay ng kanilang reflection? Sige po, Pastor Itkoy. Ay, good morning, ma'am. Happy God first morning. Ito naman hindi yung ngayon lang sinabi ni ma'am, pero ito yung kanina naalala ko kasi yung mga sa Let We Forget. May mga pagkakataon kasi, may mga iglesia tayo at mga kapatid na gusto ko lang mag-reflect na kalimutan ko kanina, naubos ng oras, ay may mga kapatid na dumadating sa kanilang kaisipan na nagkakaroon sila ng mga light at mga karunungan na bago sa kanilang pananaw, ay ito lang naman sasabihin ko ay maging aware lang sana tayo na kung may mga light na tayong natutuklasan, maari sanang wag muna nating isaliwalat. Oo, siguro maingat tayo na suriin at hayaan nating makita rin ng mga pamunuan, ng mga marurunong, masuri ang mga kaalamang ito upang hindi mangyari sa atin ang magkaroon ng mga division na may naniniwala sa ganitong pananaw, may naniniwala sa ganitong pananaw. Maingatan natin yung mga ganitong pananaw upang hindi tayo magaya ng mga karanasan natin na nagkakahiwalay tayo ng mga opinion. So, yun lang ma'am, isang awareness lang dahil ngayon kumakalat maraming mga karunungan ang lumalabas sa loob ng iglesia. Marami pong salamat. Thank you po, Pastor. Meron pa bang gustong magbahagi? Ma'am, pwede po ako? Okay po. Okay po. Sige po, habang nag-iisip po ang karamihan, kanilang nire-reflect, may share po ako. Itong nakita ko dito na
ang ating palang mga pera. Sabi natin pera, no? Lalo na sa mga kabataan. Pwedeng maging pagpapala o pwedeng maging panganib. Yan. So, pagpapala, kung ito yung gagamitin ng tama, kung simula sa kanilang pagkabata, matutunan na nila. Of course, siyempre matututunan nila kung ating ituturo sa kanila kung paano gamitin ng wasto ang pera. Unahin ng Diyos. Yan, kanya na magamit sa gawain ng kanilang pagbabalik at pasasalamat na offering. Pero kung hindi sila maturuan ng proper na paghawak ng pera, panganib mga kapatid, ano? Panganib ang kahinatnan. Walang kontrol sa paggastos. Ayun, ano? At paghahangad ng mas mahal na gamit na hindi kayang bilhin. Yan, hanggang sa matutunan ng mga utang. So, panganib kasi hindi na natutunan habang bata pa. Kaya sabi dito ay ang tamang pamamahala nito ay hindi lang tungkol sa talino, sa mathematics. Higit sa lahat ay tungkol sa pagiging tapat at disiplinado sa harap ng Diyos. So, kailangan nating matutunan na maging tapat at disiplinado sa harap ng Diyos. Kung natuto tayo magplano, mag-impok, gumastos ng tama, magbigay ng may kagalakan, ito napakahalaga na magbigay ng may kagalakan sa Panginoon, ay hindi lang pera ang natutunan nating hawakan, kundi yung ugali at karakter natin ay atin ding na-improve na po. So, two birds in one stone. Natutunan natin humawak ng tama ng pera at yung ating ugali at karakter ay nabago din, ano? Nag-improve na po. So, yan ang magandang pinupunto dito sa lesson na ito. Kaya, dapat ang ating mga anak ay ating tuturuan, ano? Kasabay ng pagkatuto ng ating mga anak, natututo din tayo, no? Kasi hindi naman lahat ng magulang perpekto. At titandaan natin, ano? Ang isang pagiging tapat na katiwala ay napakahalaga. Napakahalaga nito, no? Pagka hindi tayo naging isang tapat na katiwala, mga kapatid, hindi ko naman sinasabi na bibili natin yung kaligtasan. Nasa atin na yan yung kaligtasan. Yun nga lang, kung hindi tayo nagbubunga, paano naman tayong papasok sa kalihan ng langit? Tingnan niyo, meron ba pupunta rin na hindi tapat na katiwala? Gumising tayo, mga kapatid, ano? Walang makakapunta rin na madamot, na selfish, na ma-pride, ano? Ang pupunta sa langit ay may mapagpakumbaba at mapagbigay na puso. Masayang magbigay. Ayan, ano po? Yan ang mga pupunta sa langit. Ano po? Dahil si Jesus mismo ay isang mapagmahal. At kapag tayo ay mapagmahal, kagaya ni Jesus, we should give. Ano po? Happy and abundantly. We cannot love without giving, but we cannot give without loving. Sabi ni Pastor Jerry. Natutunan ko kay Pastor Jerry. Si Pastor Jerry po nagtataas ng kamay at bigyan natin ng pagkakataon po. Maganda yung mga inspirasyon na kanya ibinibigay na po. Sige po, Pastor Jerry. Thank you po. God first morning po sa inyo lahat. Pag-drive po ako ngayon Sensya na. Madilim dito sa kotse. Ito po binasa po natin. Actually, kanina po pagising ko ay ni-review ko po yung reading. Dito ako nakakuha ng isang magandang i-apply na madalas ay hindi po nagagawa natin. Pero epektibo pong maituro ang simpleng stewardship o proper management of God's resources sa ating mga kabataan, sa ating mga anak. Isa po ito sa pinakamahirap na practical na gawin. Ito pong sinasabi ni Mr. White na tayo na para natuto mag-account yung mga bata ng ating mga anak, sa bata para nga sa magiging kabataan. Yung po bang bigyan sila ng kanilang kakayanan na magdesisyon sa pamamagitan ng simpleng pagbibigay ng mga maliit na halaga para sa maliit na halaga pa lang turuan na silang magdesisyon paano nila gagamitin at saan nila dapat ito gastos sila gamitin. Alam mo po, sinampulan ko po itong gawin sa aking pong mga anak, sa aming mga anak, aming mga asawa at madalas ito'y nagagawa namin pagka po panahon na dumarating yung maraming mga gift. Alam niyo na, pag December, maraming mga tita, tito, mga kapatid sa church na dumadagsa po yung mga pagpapala sa mga pamilya ng pastor.
mga pamilya ng pastor ay binobless kapag ka po sila ay nasa panahon po ng ganyan season of giving. Ano, di ba? Pastor Lego, di ba? Luna, pagka na-assign tayo sa mga lugar na nakatutuwa, nakaka-inspire yung pamamahal ng mga kapatid. So ang gagawin po namin, i-account po namin lahat yun, at least napapakita sa mga bata. At bibigay po sa kanila yung pera na kaya lang nilang i-handle. Yun, pag pumunta po kami sa store, sa SM, Robinson, whatever, saan man yan, ay doon po namin sila bibigyan ng budget at sasabihin sa kanila na sige, bilhin nyo na yung pwede nyong bilhin dyan sa budget. Wala na kayong ibang idadagdag na nahihingin sa amin. Pagkasyahin nyo na yan kung saan nyo yung gagamitin. Yung mga kapatid, nakakatuwa kapag nandun na po sila at naturuan na po natin sila ng mga principle na tinuturo po na payo dito ni Sister White. Ay hindi po nauubos yung 1,000 mga kapatid at yung titignan nila, i-review nila, meron na pala sa akong damit na ganyan, meron na pala akong sapatos na ganyan. Ay talagang pag yung matitipid po nila, bibigay nila sa gusto nilang pagbigyan sa gawain sa church. Basta turuan silang gumamit ng mga prinsipyong itinuturo, mga praktikal na mga pamamaraan na mai-apply po nila yung mga prinsipyo na itinuturo natin. Hindi po palagi sa atin yung desisyon, dapat turuan na rin natin silang magdesisyon kasi alam natin, nalalaki rin po sila, magkakaroon din sila ng sariling trabaho, pamilya. Yun na rin po ang ipapractice nila sa mga income nila pagka sila nagtrabaho. At the same time, pag nagkaanak na sila, yun po yung sinasabing mawawala tayong lahat. Sabi po ng Revelation chapter 14, verse 13, na kahit mamatay tayo, ang mga mabubuting gawa ay sumusunod sa atin kasi nag-iwan tayo ng magandang legasiya ng praktikal na pamamaraan ng faithfulness. Ang mga bata ay mahakay natin silang kilalanin ng Diyos sa maliit at malaking mga hinahawakan nilang financial. Maraming salamat mga kapatid. God bless you po. Amen po, Pastor. Meron pa po bang gusto mag-reflect? Okay, meron po message dito sa ating chat box. Akin pong babanggitin. Ayon po kay Brother Dan Cruz. God first morning po sa ating lahat. Ang maiksing reflection sa ating binasa ay ang ating pong focus ay hindi sa ibibigay o halaga ng pera, kundi sa nagkaloob ng lahat-lahat sa atin ng ating mapagmahal na Panginoon. Okay, thank you po. Meron pa po bang gusto mag-reflection? Maliwanag na po siguro, ma'am, para hindi mahaba yung ating yung post. Po ay kung wala na po, tayo na po ay dadako sa ating United Acts Prayer. Ang niyo pong likod ang sa Adoration and Confession. At si Ma'am Rosemary Ann Espinola na po ang sa Amen. At ako rin ay nag-live na doon. Tayo rin na mag-pray na mga kapatid. So yan, yan ang ating lesson ngayon. Patuloy na nagtuturo sa atin, naturuan natin ang ating mga kabataan sapagkat kailangan nila ng matutunan ng tama ang paggamit at pag-manage ng kaperahan. At hindi lamang natin sila tinuturuan. Natuturuan din natin yung ating sarili. Kasi nga, paano sila matututo kung yung nagtuturo sa kanila ay hindi din naman marunong. Napakaganda nun. At ang oras ay 5:21, medyo maaga tayo matatapos. Siguro nasa travel yung mga pastor, kaya wala masyadong naka-reflect doon. At kahit pa paano ay naunawa natin na maganda yung lesson. Po. So yan, tayo manalangin mga kapatid. Wala naman dito ang additional prayer request. So tayo manalangin at pagpanalangin natin ang bawat isa
na ating maturuan, hindi lamang yung ating mga anak, kundi yung ating mga sarili, mga kapatid. Ano po? Let us pray, mga kapatid. 30 seconds silent prayer muna, and then I will continue. Tayo manalangin, mga kapatid. Dakila at mapagpala namin amang banal na nasa langit. Patuloy po ang aming pasalamat sa inyo na muli nyo kaming ginising sa aming pagkakatulog. Panibagong buhay, panibagong blessing sa umaga na ito na nagmumula sa inyo. Isang buhay na puno ng pag-asa. Isang buhay na ramdam namin ang inyong pagmamahal sa umaga na ito. Na patuloy nyo kaming tinuturuan na aming gabayan ang aming mga anak at aming mga sarili kung paano isang maging tapat na katiwala, kung paano maging isang ganap na lingkod na marunong sa pagsunod at katapatan sa inyo. Salamat po sa mga payo na ito na siyang nagdadala sa amin ng patuloy na paglakad sa tamang direksyon patungo dyan sa langit na bayan habang kami ay naghahanda, habang naghihintay sa inyo na lapit na pagdating. Sa umaga na ito, nais namin isama sa panalangin ng bawat isa na aming mga prayer requests, kinti ng mga gawain sa bawat iglesia, sa bawat distrito na aming nasasakupan. Panalangin namin ang bawat leaders ng aming local church na patuloy na mag-encourage sa bawat isa mga members, lalo pa sa hindi nakakaunawa ng pagiging tapat na katiwala. Ang aming mga members din na patuloy na sumuporta sa gawain ng iglesia, sa gawain ni Jesus dito sa lupa habang kami naghahanda at naghihintay sa inyong nalapit na pagbabalik. Dalangin namin ang bawat isa na kasama namin na nalalangin. Meron kami mga personal na kahilingan. Maaaring ito ay sa kalusugan, sa financial, sa relasyon, sa trabaho, sa pananampalataya. Dalangin namin una-una ang aming kapatid na si Brother Edmo Sabio. Ano man ang kanyang pinagdaraanan sa sandali na ito, inyo pong tinggin ang kanyang panalangin at ipakaloob sa kanya ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa amin. Dalangin din namin ang mga kapatiran na narito ngayon, sina Ate Revi at ang buong San Leonardo Church, ang kanyang mga anak, apo at ang mga kapatiran ng San Leonardo patuloy na bigyan ng kalusugan sa maghapon na ito, ilayo sa anumang kapahamakan at matutunan namin na kayo ang aming unahin sa bawat sandali ng aming buhay. Dalangin din namin ang sambahayan ni Nanay Nerissa, sama na si Veronica at ang kanya iba pang mga apo at ang kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin din namin ang sambahayan ni Sister Tess Flores, ang kanilang buong pamilya, at si Kuya Edgar at ang kanyang buong sambahayan, si Sister Marilyn Garcia, ang Piñaranda Church, kaya din si Sister Sweetie kasama na si Sister Hannah, Sister Teresita Dairet Reyes kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Kaya din ang sambahayan ni Ate Lorna, ni Kuya Bobby sa kanilang muling paghahanap buhay sa labas ng bahay. Ingatan niya po sila sa araw na ito. Kaya din ang sambahayan ni Brother Esmin Suba, kanilang mga kapatiran sa Campugo Church. Kaya din ang sambahayan ni na Sister Belinda Salvania, si Ate Mitch, kaya din ang kanyang mga mahal sa buhay, Sister Janet Katmaitan, si Ate Sally Sanchez, si Kuya Monching, Kuya Melchor, Kuya Narsing Kalla sa ang buong Campugo Church, kaya din ang kapatiran at mga sambahayan ni Sister Jo Barrientos Montigo. Dalangin din namin ang sambahayan ni Ma'am Femi, kasama na yung kanyang mga anak sa malayo, si Dr. Tuben,
si Casey, si Jonah, at kayo din ng guys, parents, pupils, and teachers. Patuloy na pagkulob po sa kanilang mga pangailangan. Dalangin din namin ang kapatid na si Mayna Joy Quezon, kung ano man ang kanyang mga personal na kahilingan sa mga sandali na ito, ay patuloy niyo po siyang dinggin at iparanas niyo po sa kanya yung pagmamahal. Kaya din ang aming kapatid na si Sister Nympho Rivera at ang buong Tabacao Church, ay patuloy niyo po pagpalain ng malusog na mga karunungan na nagmumula sa inyo. Patuloy na masipag sa paggawa sa bawat sa kanilang gawain, mga programa at activities. Dalangin din naman na iba pang mga kapatiran na narito ngayon na hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Patuloy na pangunawa ang aming kailangan sa bawat lesson na aming natututunan. Patuloy na gabay ng Holy Spirit sa aming buhay sa araw-araw na aming pamumuhay. At patuloy na pagbabago habang kami kasama ka namin namumuhay dito sa lupa na ito at kami naghahanda habang naghihintay sa iyong ikalawang pagbabalik. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin at patawad muli sa kami nasumpong hindi tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ano po? Praise the Lord sa umaga na ito. August 18, ang bilis ng araw, mga kapatid. August 18, ilang tulog pa, September na. Kumakatok na si Jose Marichan sa social media, mga kapatid. Ano? Ganun pa man ay sabi ko mabilis ang panahon, mga kapatid. Huwag na tayong tulog-tulog. Ano? Dating na si Jesus very soon. Ano? Baka naman tayo makulangan sa oras ng paghahanda. Unahin natin ang pagiging tapat na katiwala dahil yan ang magiging susi ng lahat ng ating pagbabago ng karakter, ng ating pamumuhay ng tapat, ng ating pamumuhay ng kasama si Jesus. Tandaan natin, mga kapatid, put God first and you will never be last, mga kapatid. Yan, salamat sa mga responses, si Nana Nerissa, si Sister Sweetie, si Ate Mitch, Sister Gloria, at sa iba pang mga rarian, yung mga busy na gumagayak sa pagpasok ng mga bata, gumagayak sa kanilang pagpasok sa trabaho. Magandang umaga po sa inyo lahat at na-appreciate ko ang inyong patuloy na pagbabalik sa bawat umaga at siyempre si Jesus ay na-appreciate niya patuloy niyang pagkunik sa mga late pumasok. Pwede naman panoorin na replay mamaya at patuloy niyong matutunan ng magandang lesson at ma-inspire sa mga testimony ng kapatiran. Sister Rosel Hernandez, salamat din po, Ate Reby at mga iba pa dyan na nasa background. Hanggang dito na lang sa umaga na ito. Ang oras 5:30. Stretch muna. Huwag kalimutan mag-stretch. Masarap mag-stretch ng katawan. Magpapawis ng kaunti. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have